Hi Taurus! Kamusta? Welcome back to Pinay Angel Tarot. This reading is your March kapalaran para sa mga Taurus. Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General love reading. Although maaaring may mensahe din sa career nyo. Depende kung anong cards ang lalabas. So, kamusta kayo guys? Kamusta mga Taurus? Tingnan natin ang energies connected sa'yo ngayon. Sa love life mo. Kung kailangan nyo po ng gabay, pwede kayong magpa-private reading sa akin. Message lang kayo sa Facebook page ko, Pinay Angel Tarot, or sa Viber or sa WhatsApp para mas mabilis. Nasa description box po yung contact details ko. And kung kailangan nyo naman ng crystals, kagaya ng nakikita nyong ginagamit ko na makakatulong sa inyo to attract love, to attract money, for protection, wealth, prosperity, and abundance, for creativity and motivation, for focus and mental clarity, meron po tayo niyan. Tingnan nyo po sa Instagram ko, nakapost po doon. At i-message nyo po ako. Reminder lang guys na mag-ingat po kasi maraming scammers ngayon ang nagkakalat. Para hindi po kayo malito, gamitin nyo yung link na nasa ilalim ng video na to sa description box. Okay? Kasi yung mga scammer po, kinokopya nila yung mga content ko, pati yung pictures ko, at manghihingi ng pera sa inyo. So, para hindi po kayo malito, dito po kayo mag-click sa ilalim ng video na to. Okay? Anyway, mamaya na yan kasi na-ready ko na yung mga cards natin. Tingnan natin ang unang mensahe para sa'yo. Ito pa pala, oh. Okay, tumalon siya. Openness. Okay. Be open to accept divine guidance in your relationship. Wow. Alam mo, ang ganda ng energy na to. Talagang pinag-aaralan nyo. Kita nyo may libro. Oh. Nanghihingi talaga kayo ng blessing kay God para sa relationship nyo. And I feel like very fulfilling ng relationship na yan. Oh my gosh, union. So baka soulmate or twin flame mo yan. Or kung hindi man, this is a very deep love connection. The union of divine soul counterparts is a miraculous event that begins when you least expect it. Parang hindi mo in-expect yan. And malalim yan, connection na yan. Isa pa nga, uy, receptive, be ready to receive what fate has planned for you. Guys, may paparating na blessings. Kailangan daw ay ihanda mo ng sarili mo, Taurus. Okay. From the tarot, tingnan natin kung anong cards ang lumabas. Grabe, oh. Overall energy mo. The Justice card. Wow. You are very strong. Kita mo ang ganda ng aura niya, oh. Nakadress. Courageous. Kita mo may hawak siyang sword. It symbolizes na alam mo kung anong katotohanan. Ipaglalaban mo ang katotohanan. And binabalanse mo. So, sa nakita ko dito, you have clarity of mind and you are very strong. Kita mo may hagdanan. And it means na, ayan, sumusunod ka talaga sa process. Siguro parang nakita ko sa'yo nagsimula ka sa babae hanggang sa narating mo yung point na yan ngayon na masasabi mo na you are a strong person, na-achieve mo kung ano yung pinapangarap mo. Grabe. Napakaganda. May na-feel akong wish fulfillment para sa'yo. Kita mo yung mga stars na yan. Napakaganda. Okay. Ang focus mo ngayon is Seven of Pentacles. So, very practical. Teka, ibaba natin yung camera para makita nyo yung cards. Okay. Hindi, okay na pala yun. Inaalagaan mo yung kaperahan mo dito. And sa nakita ko, nag-i-enjoy ka. Nakasmile ka, oh. Parang sinasabi mo, nagbubunga na yung pinaghirapan ko. Deserve mo naman yan. Kasi talagang you started from nothing. And now, ito na. Masasabi mo na nagkaroon ka na ng mga blessings. Ito yung mga blessings mo, mga babies mo yan eh. Grabe, ang bongga naman. What crosses you is the Ace of Cups. So, siguro parang feeling mo bagong-bago lahat sa'yo to. Kailangan mo mag-adjust. Kailangan mo din magplano kung ano ba to, ano bang gusto ko mangyari sa buhay ko ngayon. May nakita ko dito na hindi pa clear yung ibang bagay. May mga clouds na kulay dark, di ba? So,
It means na kailangan mo pang pag-aralan kung ano bang gagawin mo. Nafe-feel ko yung saya mo, overflowing emotions. Wow, nice. What lies below is the magician. You are creating something, you are ready, nasa sayo na lahat ng kailangan mo. At ang gagawin mo na lang is i-manage mo yan para makuha mo na yung minamanifest mo. I feel like this is a whole new level para sa'yo, Taurus. Ibang level to ngayon. What lies above is Knight of Cups. Nakita ko dito, very idealistic. May mga pangarap ka na tinatry mo ma-achieve sa ngayon. Kita mo yung mukha niya, very pure. I mean, yung horse. Ayan, parang nakita ko sa'yo, very gentle ka eh. And, hawak niya yung cup niya, Masaya ka kung anong meron ka ngayon. Wow. And also, may na-feel ako dito na gusto mo i-pursue yung romance or yung love sa buhay mo. What lies behind? Two of Pentacles. So, dati, parang hindi ka sure. Ayan, juggling ka dito eh. Manifestation. Kita mo tong infinity symbol. Ayan Ibig sabihin, nakukuha mo ngayon yung minanifest mo recently. And, kita mo yung color green? Ayan, it's all about the money. All about the money. Grabe. Okay, what lies before you is Page of Cups. So, andun yung opportunity at yung excitement. Kita mo merong isda. Anong kahulugan ng isda na nasa cup? It means, i-grab mo na yung opportunity habang andyan pa yan sa harap mo. So, meron kasi dito opportunity guys na hindi forever. Posible kasi mawala sa'yo yung opportunity pag hindi mo pinansin. So, parang nakita ko sa'yo nahirapan ka magdesisyon. Although ngayon stable ka, kasi ito ka stable pero hindi ka makapagdesisyon kung i-grab mo ba yung opportunity na nasa harap mo. Okay. Parang may nakita din ako dito na mas ini-enjoy mo ngayon yung mga finances mo. And alam mo na magbubukas yan ng bagong opportunity sa future. So, sa love life, nakita ko may person na ka-deal ka na andun yung attraction. Alam mo, marami ka ding pinagdaanan sa buhay eh. May nakita ko dito, posible nag-away kayo or nagtalo kayo. Kasi lumalaban ka, King of Wands energy. Parang gusto mo ipaglaban kung anong gusto mong gawin. Kasi, syempre, may sarili kang sistema, may sarili kang pangarap. Posibleng magkaiba kayo ng gusto ng taong ka-deal mo. Samantala, yung person mo naman, bakit ganito? Parang nadadown siya. Death yung nakuha niya. Baka may ka-deal kang Scorpio. Or kung hindi man Scorpio, this is someone na nagkakaroon ng transformation sa buhay niya. And hindi madali tong transformation na to. At kaya nangyayari yan kasi may bagong simula na paparating sa taong yan. So siguro ngayon baka may problema kayo or hindi kayo okay or baka siya yung hindi okay, nadadown siya. Pero mamaya ika-clarify natin to kung ano bang nangyari sa kanya. Bakit parang nagsa-struggle siya. Mutual energies nyo, Knight of Pentacles. Parang sinasabi mo sa kanya na oo, mabagal yung love life natin. Pero kahit mabagal or kahit magkalayo tayo, sigurado ako dito. Kita mo parang naging star yung itong pentacle. So, merong sun din dito eh. Sun symbolizes new beginning, positivity, happiness. So, ibig sabihin guys, kahit na malayo, may nakita kong long distance relationship eh. Kahit malayo, pero sobrang thankful ka, nakilala niyo isa't isa. Slow but steady progress. The outcome is 4 of cups. Bakit ganon? May lungkot na naman. Nakakaloka. So, may nakita kong offer na ayaw tanggapin. Ayaw mong tanggapin or ayaw niyang tanggapin or hindi ka masaya sa offer na yon kasi iba yung gusto mo. So, take note guys na meron po tayong lunar eclipse ngayong buwan ng March. So, ang epekto kasi niyan is merong mga pagbabagong dinadala sa buhay mo. Kaya itong sitwasyon na to sa love life mo na parang hindi ka masaya, I feel like magkakaroon ng malaking pagbabago
para, alam mo yon, para magkasundo kayo, kailangan mangyari yan. Okay? Clarify natin. Ano ba ang feelings? Teka, ang una ko muna i-clarify is ikaw muna. Nakikita ko sa'yo, very strong person ka. The Devil, the Hanged Woman, the Sun. Bakit ganon? Bakit parang may stress? Seven of Swords sa bottom of the deck. Bakit parang nagtatago ka sa person mo? Page of Wands. May nakita ko dito, gusto mo mapag-isa. Okay. And then, ito naman, the Devil. Posible to, ito yung... Ay, sorry. Posibleng workaholic ka eh. Stuck ka sa isang sitwasyon and pinag-iisipan mo eh. Pinag-iisipan mo, the Sun, may bago kang idea na gusto mong i-offer sa connection na yan or sa sitwasyon na yan. Positive naman pala to. Ayan. May nakita din ako na pabago-bago ng isip, guys. Kasi merong opportunity. So, ang hirap magdesisyon. Ano kaya to? Hindi ka makaalis eh. So, gusto kong tingnan ngayon, ano bang pinapangarap ngayon ni Taurus? Mamaya pa yung sa person mo. Eight of Pentacles, the Moon, Ace of Pentacles. Trabaho at pera. Yan muna yung... Pero sa totoo lang, hinihintay mo din siya eh. Oh, may nakita ko dito na gusto mo mag-settle down, gusto mo ng bagong simula para sa inyo, pero okay na okay kasi yung sa finances mo, kailangan mo mag-focus. And pinag-iisipan mo mabuti, parang gusto mo mapag-isa para magawa mo lahat. Parang nasa point ka na very challenging, na kung meron ka mang gagawin, malaking desisyon ang kailangan para magawa mo. Okay. Sa totoo lang, sobrang blessings yung nakita ko sa finances mo, Taurus. Gusto ko i-clarify yung sa person mo. Okay. Bakit yung person mo ay sobrang nahihirapan or nada-down? Nine of Pentacles. Kasi mag-isa siya. So, baka kailangan ka niya kasi mag-isa siya. Feeling niya, hindi siya kompleto pag wala ka. Tingnan natin yung ibang cards. Five of Swords. Oh, tama ako. Mag-isa siya. Ayaw niya mag-isa. Nine of Swords. Overthinking. So, parang feeling niya hanging kayong dalawa eh. So, may unfinished business. Ayan. Kita mo, ayan siya oh. Parang emosyonal. Oh my gosh. Na-feel ko yung emosyon. Wow. So, alam mo yung person mo, Queen of Wands, may nakita ko dito na magsasorry sa'yo, tapos sasabihin sa'yo na, uy, ano na Taurus, huwag ka nang magalit sa akin. May ganun. Parang sasabi niya dito, magkaiba nga tayo, pero, oh my gosh, 133 on the clock. Ayan, so meron tayong angel numbers para sa'yo, ha. Alam kong angel numbers kasi yung bigla ko napapatingin sa clock. So, yun. Kahit hindi ko sinasadya. So, it symbolizes completion, yung 333 na numbers, kasi number 9 yun eh. And ang sabi dito, nagkaroon na siya ng realization, parang bumababa siya sa hagdan. Siguro naging mapagmataas yung person mo, kaya iniisip niya, sige na nga, pagbibigyan na kita. Parang ganun yung nakikita ko dito. Gagawa siya ng paraan, maging okay kayo. Kita mo may hawak siyang bulaklak, sunflower. Yan yung offer niya sa'yo na, ito na Taurus, huwag ka nang magalit, huwag ka nang magtampo. Merong sun sa background niya, oh. Ang ganda ng aura ng person mo. Very charming and also, kakaiba. Kakaiba yung nafe-feel ko sa kanya. Baka may kadikang Leo, posible din other fire sign, Aries niya, Sagittarius, although kahit naman anong sign pwede. Okay. So, ano pa bang feelings ng person mo? So far, nakikita ko, willing siyang ipaglaban yung relasyon nyo. Willing siyang magpakasal sa'yo.
kung yan ba ang plano nyo. Eight of Cups. Oh my gosh. Tumalikod siya. Ayan, kita mo yan o nakatalikod. Nasaktan. Yan lang yung tumalikod na nasaktan. Baka umalis to kasi kanina may nakita kong LDR. Oh my gosh, Five of Pentacles. Sobrang nasaktan. Queen of Swords. Ang lungkot naman. Two of Wands. So, meron siyang pinag-aaralan. Hinihintay ka ng taong to. Alam mo, nakita ko sa kanya, marami na tong pinagdaanan sa buhay. Parang nasa point na siya na natuto na talaga siya in life. Kaya feeling ko merong trust issue dito. Parang nahirapan siguro mag-trust. Lalo na sa isang sitwasyon na LDR o magkalayo. Oh, okay. Parang may plano kayo na mag-travel or magkita or umalis. Ayan. Iniisip niya yun na parang sinasabi niya dapat mangyari yun. Dapat mangyari yun yung pinaplano natin. Isip ng isip sa'yo tong taong to, grabe. Parang feel ko na-obsessed sa'yo. Na ikaw lang lagi iniisip nito. Ayan. So, again, may nakita ko dito. Kasi nga mag-lunar eclipse pala. So, I feel like yung lunar eclipse na yon very intense yung dalang energy na parang yung person mo, gusto ka na niyang, alam mo yun, parang nagmamadali na siya na makasama ka niya, hinihintay ka niya. Feeling niya ngayon, mag-isa siya. May unfinished business pa kayo. Oh my gosh, ito yung gusto niya, From 3 of Wands, gusto niya maging 4. So, it symbolizes marriage, commitment, engagement, celebration. Ayan. Sobrang mahal ka nitong taong to. Taurus. Grabe. Anong magiging outcome dito? Ang problem kasi, nakafocus ka sa finances mo. Yun. 7 of Cups, the Star, the Universe. Uy, ang ganda naman ng cards. Okay, ito din. Gustong lumabas. 3 of Pentacles, and sa bottom of the deck, meron tayong the Emperor. So, I can see someone na, ayan Emperor. Very masculine energy. This is someone na ilalaban niya talaga yung para sa inyong dalawa. Baka ikaw to, baka siya to. Balanse yung masculine and feminine niya Kita mo hawak niya yung, itong symbol na to, yung Ankh. Ayan masculine and feminine kasi to This is a very strong person. Hermit. Grabe. Ang intense, no? Parang, nakita ko sa kanya, sarili niya yung inuuna niya May lamp siya, So, tinitingnan niya yung sarili niya, ano bang kailangan kong ayusin sa sarili ko. And yung partnership, ito, very supportive. Sinusuportan niya isa't isa, may tulungan. And, yung nga lang guys, parang, ito yung magandang cards pala, May nakita kasi ako dito na isip ng isip, ang daming pangarap, daming gustong gawin. And wow, pangarap. Oh my gosh, the universe. Sobrang laki ng pangarap mo. Ayan. Parang sinasabi dito, hinihintay mo na lang yung tamang panahon para mangyari lahat yan ng mga pangarap mo. So, sa totoo lang wala akong masabi kasi feeling ko, ilalaban mo talaga itong plans mo, Taurus. Kaya, ang masasabi ko na lang siguro is, congrats and just keep going lang. Gawin mo lang kung ano yung kailangan mong gawin. Okay? Grabe, ang ganda ng cards. Ito nga palang the Star. Ito yung manifestation. Okay? Hawak niya yung dalawang pitchel. Pitchel talaga. Hawak niya yung dalawang cups na nga lang na merong tubig. Ibig sabihin, sinasalin niya yan merong effort pag ganun. Effort siya kung effort. Yung tubig symbolizes emotions. May kasamang pagmamahal, excitement, happiness.
Star, syempre connected sa heaven, sa universe. Talagang pinagdadasal nyo yan. Ayan, no? Speaking of universe, nakuha mo yung universe card. This is a big achievement. Kita mo parang bagong tao ka dito. Oh, bagong tao. What I mean is, alam mo yun, para kang, sobra kang nagbo-bloom. Ayan, nagbo-bloom si Taurus. I love it. Congrats. Okay. Anong outcome dito? Outcome na ata pala yun, no? Sige na nga, kuha tayo pa ng more cards. Eight of Wands, Judgment. Wow! Malaking pagbabago. Ten of Pentacles, Stability. Ayan, pareho sa love and money, merong stability. Ang daming nangyayari. Daming dala na blessings ng universe. Itong Judgment, parang ito na yung pangkalahatan, yung mga achievements mo. Ayan na yun. Ang ganda naman. Ganda ng reading for Taurus. Wow! Sana all! Char. Anong advice? Kuha kita ng magical card. Anong advice kay Taurus? Okay. So, ang nakuha mong card. So, ang nakuha mong advice card, begin. Wow! Grabe, ang ganda ng card. Ang lalim nito, guys. Alam mo yung feeling na ang dami mong pero nasa simula ka pa lang. And nakaapak siya sa tubig. Para itong the star card kanina na connected sa emotions. Uy, merong isda. This is a big opportunity. And guys, sabi ko kanina, 'di ba, merong lunar eclipse this month of March. So, I feel like talagang pinupush ka ni universe na gawin mo kung anong kailangan mong gawin para sa bagong simula mo ngayon. Kasi meron malaking transformation para sa'yo. Ayan. Pero basahin natin from the book. Ano ba yung begin na yan? Begin. Okay, ito guys. Begin. So, ang haba pero dito tayo sa dulo magbabasa. Taking the first steps to resolving a problem is often the hardest part. Begin and you may discover more surprising outcomes than you ever expected. So, yung pinakaunang step daw yung pinakamahirap. Simulan mo daw kasi maraming nakakagulat na mangyayari na mas maganda pa sa ini-expect mo. Wow! Ang ganda naman. So, simulan mo lang. Kasi magtutuloy-tuloy yan para sa'yo, Taurus. I love it. Sobrang ganda ng vibe. Ayan. And then, ang mensahe galing sa universe. My capacity to tune in to the energy of love gives me the words I need when I'm ready to speak up, the compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I am lost. So, kapag kumunik ka daw sa energy ng love, alam mo na kaagad kung anong sasabihin mo sa tamang panahon. Nagbibigay ng lakas ang love para sa'yo at tinuturuan ka din na magpatawad at magbigay ng pagmamahal. Ayan. Okay guys, that's what I have for you, Taurus, for your March Kapalaran. Thank you so much for watching. I-like nyo na tong video na to. Comment kung nag-resonate ba, kung ilang % nag-resonate. At kung bago po kayo dito, welcome. And please do subscribe kasi kailangan ko po yan. Para tuloy-tuloy lang ang paggawa natin ng more love readings para sa inyo guys. And kung kailangan nyo po ng gabay, kung nag-resonate kayo at kailangan nyo ng more information, pwede kayo magpa-private reading sa akin. May bayad po yon kasi ikaw mismo yung i-reading ko. Message lang kayo sa Facebook page ko, Pinay Angel Tarot, or sa Viber or sa WhatsApp para mas mabilis. Nasa description box po yung contact details ko. And kung kailangan nyo naman ng crystals to help you attract love,
attract money, for motivation, for business, for protection, for new beginning, wealth, prosperity, and abundance, at marami pang iba. Bisitahin nyo po sa Instagram ko. Ilalagay ko dito sa description box yung mga links. Reminder again to beware kasi marami pong scammers nagkakalat. Maraming scammers ngayon sa Instagram at sa Facebook na kinopya lahat ng mga content ko, and nag-claim sila na ako yun. Magsisend request sila sa inyo, if-follow nila kayo, magme-message sa inyo, tapos mag-o-offer ng reading, tapos manghihingi ng pera. Hindi po ako yun, scammer po yun. I-check nyo mabuti yung account. Para sure kayo na ako yung sinusuportahan nyo or fina-follow nyo, tingnan nyo po sa description box ko dito, sa ilalim ng video dito sa YouTube, kasi dyan po nakalagay yung legit ko na social media accounts, Instagram and Facebook. At sa TikTok na rin. Ayan. So, thank you so much, mga Taurus! Thank you for joining me here. Have a good day. God bless you all and stay safe. I'll see you again soon on my next reading. Thank you, guys. Bye!